Magsisimula ang episode na ito sa bahay ni Leping kung saan makikitang itinanim niya sa kanyang taniman ang isa sa mga 7 Elements P na kanyang nakuha mula sa Elf Village. Matapos niyang gawin iyon, pinagmasdan niya ang kanyang bagong halaman at sinabi na ang magical world ay talagang magical dahil kahit ang mga halaman ay naiintindihan ng mga tao, hindi katulad ng kanyang mga tanim na tila masyadong ordinaryo. Kasunod nito, sinabi niya na babalik na siya sa kanyang bahay at sinabi sa kanyang bagong halaman na dito na siya mininirahan ngayon, kaya kailangan niyang makisama sa kanyang mga kasamahan. Habang naglalakad pabalik si Leping, matama siyang pinagmamasdan ng halaman, ngunit matapos siyang tuluyang makaalis, bigla namang nakaramdam ito ng mga nakakatakot na tingin mula sa ibang mga halaman, na para bang pinagbabantaan ito. Samantala, matapos makauwi, sinabi ni Leping kay Elizabeth na mayroon siyang dalang mga bagong pitas na mansanas at tinanong siya kung gusto ba niya iyon. Si Elizabeth naman, na wala pa rin sa mood, ay nagsabi na ayaw niya dahil ang mga mansanas ay hindi kasing sarap ng mga snacks na kanyang kinakain. Nang marinig ito, sinabi ni Leping na huwag na siyang masyadong kumain ng chips dahil magluluto na siya ng kanilang tanghalian. Subalit, sa kabila ng paalalang ito, sinabihan lamang siya ni Elizabeth na masyadong siyang maingay. Pagkatapos ay binitawan ni Elizabeth ang chips na hawak niya at kinuha ang soft drinks at nilaklak ito. Nang makita ni Leping ang ginagawa ni Elizabeth, napaisip siya kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Simula noong bumalik sila mula sa Elf Tribe, tila na-depressed na si Elizabeth at palaging wala sa mood. Samantala, si Elizabeth, na patuloy sa pag-inom ng soft drinks, ay bigla na lamang napadighay. Ngunit imbes na masatisfied, bigla itong nagalit at nagsimulang magmura. Nagulat si Leping sa mga ginagawa ni Elizabeth, kaya tinanong niya kung ano ang ikinagagalit nito para magkaroon ito ng ganong mga emosyon. Napaisip pa nga siya na baka dahil iyon sa kanyang pagiging mahina noong sila ay lumabas at hindi niya naabot ang mga inaasahan ni Elizabeth. Naisip din niya na baka nagagalit ito dahil hindi siya matutong gumamit ng espada at iniisip na masyado siyang bobo bilang estudyante. Habang iniisip ito ni Leping, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi naman siguro ganoon. Bagamat hindi siya marunong gumamit ng espada at magic, ginawa naman niya ang kanyang makakaya para pag-isahin ang mga puwersa sa loob ng kontinente para labanan ang Dark Guild. Bagamat ginamit niya ang pangalan ni Elizabeth para matupad ito, maituturing pa rin itong kanyang sariling achievement. Sa kabilang banda, si Elizabeth na galit pa rin ay iniisip kung paano si Leping ay tila mas mataas pa sa mga batas ng mundong ito. Kung totoo iyon, ano pa ang dahilan ng kanyang mga paghihirap sa pagsasanay? Ngunit habang iniisip niya ito, sumuko na rin siya at sinabi sa sarili na wala nang silbi ang pag-iisip tungkol dito. Ayon sa kanyang mga nalaman, parang siya lamang ay isang stepping stone para maging mas sikat si Leping sa mundong ito. Ngunit muli, nagbago ang isip ni Elizabeth at sinabi sa kanyang sarili na wala naman si Leping na pagnanais na sumikat. Kung ganoon, hindi siya mananatili sa bahay ni Leping ng napakatagal. Kaya sa kanyang palagay, masyado lang mataas ang tingin niya sa kanyang mga kakayahan kaya nangyari ang mga bagay na ito. Kalaunan, sinabi niya sa kanyang sarili na kahit gaano pa ang kanyang mga pagsisikap, hindi rin niya malalampasan si Leping, kaya mas mabuti pang sumuko na lamang. Pagkatapos nito, nahiga siyang muli sa sofa at naalala na dati niyang pinamumunuan ang mundong ito bilang Demon Queen. Ngunit ngayon, bilang isang 7-star Demon God, tila mas lalo pa. Siyang hamina sa harap ng hero. Naisip ni Elizabeth na tigilan na ang pag-iisip na malalampasan niya si Leping at mag-enjoy na lamang sa kanyang buhay. Samantala, si Leping na pinagmamasdan ang nanlulumong si Elizabeth ay napansin na nitong mga huling araw, lagi itong galit, irritable, moody, at wala nang ginawa kundi kumain ng mga snacks. Kaya naisip ni Leping na ang tanging posibleng dahilan nito ay nasa kanyang buwanang dalaw si Elizabeth. Ngunit naisip din niya na sa mahigit isang taon nilang magkasama, hindi pa niya nakitang nagpakita si Elizabeth ng ganitong mga sintomas noon. Kaya inisip ni Leping na marahil, sa mundong ito, ang isang Demon Queen tulad ni Elizabeth ay iba sa karaniwang mga tao. A few moments later.
natapos nang magluto si Leping at tinawag si Elizabeth para kumain ng tanghalian. Agad namang lumapit si Elizabeth sa lamesa at nang makita niya ang rice curry, bahagya siyang naging interesado. Sinabi ni Leping na hindi lang iyon ang kanyang niluto dahil gumawa rin siya ng nilaga para sa kanya. Nang makita ito ni Elizabeth, tinanong niya kung ano iyon, ngunit agad din niyang sinabi na hindi siya interesado sa pagkain iyon. Pagkatapos, inilagay niya lahat ng rice curry sa kanyang bibig, saka tumayo at nagsimulang umalis, sinasabing kainin na lamang iyon ni Leping mag-isa dahil babalik siya sa pagkain ng kanyang mga snacks. Sinubukan naman siyang pigilan ni Leping at sinabi na subukan niya munang tikman ang nilaga bago niya ito tanggihan. Kasunod nito ay sinimulan niyang buksan ang kaldero na pinaglagyan niya nito, at mula dito ay lumabas ang liwanag na tumawag naman sa pansin ni Elizabeth. Kasunod nga nito, nakita niya ang tila napakasarap na pagkakaluto dito ni Leping at tinawag niya itong red dates eggs and tremella soup. Sinabi pa ni Leping na niluto niya ito sa brown sugar water at bagamat hindi ito kasing lamig at refreshing katulad ng paborito niyang puding, makabubuti naman ito sa kanya lalo na sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Nagtataka naman si Elizabeth sa kung ano ang sinasabi ni Leping, ngunit sa sandali ding iyon ay sinimulan ni Leping ang pag-ihip sa pagkain upang patikman ito kay Elizabeth. Ngunit sa pananaw ni Elizabeth, ang kanyang nakikita ay si Leping na may isang tusong ngiti na sinasabing subukan niya ito. Habang iniisip naman niya kung titikman ba niya talaga ang pagkain na ito, sinabi niya sa kanyang sarili na wala rin naman siyang ibang pagpipilian. Kaya kalaunan ay tinikman na niya ito, at matapos nga niyang gawin iyon, bigla siyang nagulat dahil nadala siya sa isang hot spring. Kaya tinatanong niya ang kanyang sarili kung isa na naman ba itong ilusyon. Habang iniisip niya kung anong klaseng hot spring ito, biglang may nagsalita at sinabi na ang lugar na ito ay tinatawag na brown sugar hot spring. Habang nagugulat si Elizabeth kung sino iyon, nakita niya sa kanyang harapan ang tatlong matandang babae na nagsasabing ang brown sugar hot spring ay nakatutulong para sa blood circulation at binabalik ang lakas ng isang tao. Idinagdag pa nila na nandito sila para magbigay ng kanilang one-stop service sa kanya. Ang mga ito pala ay sina Auntie Egg, Granny Red Date, at Miss Tremella. Habang tinatanong naman ni Elizabeth kung ano ang tinutukoy nilang service, ibinato na ng tatlong ito ang kanilang tuwalya patungo kay Elizabeth. Pagkatapos ay sinabi na ang tinutukoy nilang service ay ang kanilang full body massage spa service na nagpapataas ng kanyang yin energy at nagpapaganda ng kanyang kutis. Matapos nilang sabihin ito, nagsimulang lumipad paitaas kay Elizabeth at sinimulang balutin siya ng tuwalya, na parang ginagawang lumpiang hubad. Kasunod nito, lumipad siya patungo sa nakahandang higaan kung saan gagawin ng tatlo ang kanilang masahe sa kanya. Kasunod nito ay tinanong ni Elizabeth kung ano talaga ang binabalak ng mga ito na gawin sa kanya. Ngunit matapos niyang sabihin ito, sinimulan ni Miss Tremella ang masahe sa kanyang kamay. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya na hindi niya kailangan mag-alala at ipikit na lamang ang kanyang mata at i-enjoy ang ginagawa niyang pagmasahe sa kamay niya. Samantala, si Elizabeth ay nakaramdam ng matinding kaginhawahan sa ginagawang masahe sa kanyang kamay. Kahit gusto niyang hilahin ito mula sa kanya, hindi niya magawa. Samantala, sa likod niya, sinimulan na ni Auntie Egg na masahehin ang kanyang likod. Sinabi nito na ang ginagawa ni Miss Tremella sa kanyang kamay ay nakakapagpakalma at tinatanggal ang pagnanais ng taong iyon na tanggihan pa ito. Habang napapaungol si Elizabeth sa ginagawang pagmasahe sa kanya, sinabi niya na ang mga kapangyarihan ng batas ng mundong ito ay talagang hindi niya kayang labanan. Kasunod nito ay sinabi pa ni Auntie Egg na ang likido mula sa kanyang katawan ay nagagawang maging kasing kinis ng balat ni Elizabeth. Kaya nang marinig ito ni Elizabeth, lalo pa siyang napaungol at iniisip na kahit gusto niyang tanggihan ang ginagawa sa kanya, masyado itong masarap kaya wala siyang lakas para lumaban. Samantala, habang ginagawa ng dalawa ang kanilang pagmasahe kay Elizabeth, nagsimula namang lumapit sa kanila si Granny Dates at sinabi na pagkakataon naman niya para ipakita ang kanyang kakayahan.
Nang marinig ito ni Auntie Egg at ng iba pa, napatingin sila sa kanya at sinabi na hindi pa nare-relax ng mabuti ang katawan ni Elizabeth kaya hindi pa tamang kumilos agad si Granny Dates. Ngunit sinabi rin niya na mukhang maganda naman ang pundasyon ni Elizabeth, kaya sa palagay niya ay makakaya naman nito ang gagawing pagmasahe. Tila naiinis si Elizabeth nang marinig ang usapan ng mga ito at iniisip pa nga kung ano ang sinasabi nila, dahil masahe lang naman ang pinag-uusapan nila. Mukhang sa kalagayan ni Granny Dates, na nanginginig pa kahit sa paglalakad, ay wala naman itong magagawa na magdudulot ng kaba sa kanya. Sa kabilang banda, sinabi ni Granny Red Dates na dahil siya ang magpapakitang gilas, kailangan niyang mag-stretching ng muscles para maibigay niya ang kanyang buong lakas. Sa isang malakas na puwersa, biglang nagbago ang katawan nito at napalitan ng katawan ng isang bodybuilder. Sa pagkakita nito, labis na nagulat si Elizabeth at tinanong kung paano nangyari iyon. Ngunit habang naguguluhan pa siya, bigla namang hinawakan ni Granny Red Dates ang isa sa kanyang mga binti at sinabi na hindi siya magiging mabait sa gagawin niya. Naiiyak si Elizabeth sa pag-iisip kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Sinusubukan siyang pakalme ni Auntie Egg, sinasabing hindi niya kailangang matakot dahil ang foot massage na ginagawa ni Granny Red Dates ay kayang makapagbukas ng kanyang mga meridians at makapagpaganda ng kanyang blood circulation. Tila hindi kumbinsido si Elizabeth sa mga sinabi niya at sinasabi pa nga kay Granny Red Dates na huwag na niyang ituloy ang kanyang gagawin. Ngunit walang balak makinig ang matanda at ginamit ang kanyang kakayahan na date cone beating. Kasunod nito, sinimulan niyang suntukin ang talampakan ni Elizabeth gamit ang kanyang kamao. Habang ginagawa niya ito, muling napaungol si Elizabeth sa sarap, para bang may ibang ginagawa sa kanya. Habang nagpapatuloy ang pagmasahe sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, maririnig din ang patuloy na pag-ungol ni Elizabeth. Kasunod nito, ipinakita na si Miss Tremella, na naka-assign sa pagpapalakas ng yin energy ni Elizabeth, ay isang 9-star saint, habang si Auntie Egg naman, na naka-assign sa pagpapaganda ng kanyang kutis, ay isang 11-star saint. Si Granny Red Date naman, na naka-assign sa pagpapabuti ng kanyang dugo, ay isang 17-star saint. Konting reference lang, mga idol, ang saint level ay mas mataas pa sa demon god level, na siyang kasalukuyang level ni Elizabeth. Samantala, matapos ang pagmasahe ng tatlo kay Elizabeth sa kanyang buong katawan, nagsimulang mag-level up si Elizabeth at ngayon ay isa na siyang 8-star demon god. Nang makita naman ni Leping na tila hindi ito nagsasalita at nanatiling nakapikit lamang, tinanong niya ito kung kumusta ang lasa ng kanyang niluto at kung medyo gumaan na ba ang kanyang pakiramdam. Pagkasabi niya nito, napansin niya na namumula na ang mukha ni Elizabeth kaya umaasa siya na sana ay nakatulong ang niluto niyang pagkain para mas bumuti ang kanyang pakiramdam. Samantala, nagsimula ng damilat si Elizabeth kaya tinanong siya ni Leping kung okay lang ba siya at kung masyado bang malaki ang pagkakaiba ng lasa kumpara sa mga nauna niyang natikman. Ngunit sa pananaw ni Elizabeth, iba ang pagkakaintindi niya rito. Sa sandaling iyon, nakita niya na para bang sinasabi ni Leping na tama siya sa kanyang iniisip, na kaya niyang pataasin ang kanyang level gamit ang kapangyarihan ng batas ng mundong ito. Subalit, sa kabila nito, hindi pa rin niya magagawang makahabol kay Leping dahil ang agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas ay napakalaki, at wala na siyang magagawa kundi tanggapin na lamang ang katotohanan iyon. Nananatili namang nakatulala si Elizabeth matapos marinig ito, at sinubukan pang ang mga tuwiran ngunit wala siyang masabi. Kaya kalaunan, hindi na rin niya itinuloy at tinanggap na lamang ang katotohanan na wala na siyang magagawa tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang panlulumo at sinabi kay Leping na wala na ring silbi kahit ano pa ang kanyang kainin, dahil sa huli ay wala rin namang magbabago sa kanilang sitwasyon. Si Leping naman, matapos marinig ang mga sinabi ni Elizabeth, ay napakamot na lamang sa kanyang mukha at sinabi na kung talagang napapagod na siya, magpahinga na lang muna siya at hindi na niya ito iistorbahin. Pagkasabi nito, naisip ni Leping na ang batas ng kalikasan ay talagang napakalakas, at kahit pa nga ang kanyang food therapy ay walang masyadong naging epekto sa pinagdaraanan ni Elizabeth na buwan ng dalaw. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter.
Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa nyo na, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga Lods. Every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.